Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa kapangyarihan at pananampalataya? Sinasabi nila na kayang bilhin ng pera ang lahat. Pero paano kung ang pinakamahalaga sa iyong buhay ay hindi kayang iligtas ng kahit gaano karaming salapi? Sa harap ng nakaambang kamatayan, ano ang mas matimbang? Ang tiwala sa agham o ang pananalig sa isang himalang hindi kayang ipaliwanag? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lakan Dalisay sa kabanatang pinamagatang Ang Huling Oras. Wala na po kaming magagawa, Mr. Dalisay. Ang mga salitang iyon, binitawan ng may pag-iingat ni Dr. Anya Ramos, ay parang mga bubog na bumaon sa pandinig ni Lakan. Tumama ang mga ito sa isang pader ng katahimikan sa loob ng mamahaling private suite ng ospital. Para kay Lakan, isang taong sanay na ang bawat salita niya ay batas at ang bawat utos niya ay nasusunod. Ang pangungusap na yon ay isang insulto. Isang direktang paghamon sa kanyang kapangyarihan. Nakatayo siya sa paanan ng kama. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay tila nasisikip sa kanyang dibdib. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsisimulang lumitaw habang pinipigilan niya ang isang sigaw. Sa halip na sumabog, ang galit niya ay kumuyom sa kanyang mga palad. Dinampot niya ang tablet na nakapatong sa mesa kung saan nakalagay ang mga ulat mula sa pinakamagagaling na espesyalista sa buong mundo na kinonsulta niya. "Huwag ninyong sabihin sa akin yan," mariin niyang sabi. "Ang bawat salita ay may bigat ng bakal. Binabayaran ko kayo ng milyon-milyon. Hanapin ninyo ang lunas." "Mr. Dalisay, sinubukan na po namin ang lahat." Mahinahong tugon ni Dr. Anya, ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng namumuong bagyo. Itinuro niya ang monitor sa tabi ng kama. "Tingnan ninyo, ang kanyang heart rate, ang kanyang oxygen levels. Lahat ay bumabagsak. We are losing him." Sa isang marahas na galaw, ibinato ni Lakan ang tablet sa pader. Nagkalat ang pira-pirasong salamin sa sahig, kasabay ng tunog na tila pumunit sa katahimikan ng silid. Hindi man lang kumurap si Dr. Anya. Sanay na siya sa ganitong reaksyon mula sa mga pamilyang nawawalan ng pag-asa. Pero hindi pag-asa ang nawawala kay Lakan. Kapangyarihan, control. Iyon ang mga bagay na unti-unting kinukuha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa nakahigang katawan ng kanyang anak. Si Sinag, ang kanyang 8 taong gulang na sinag ng araw. Ngayon, ang balat nito ay maputla. Ang mga labi ay halos walang kulay at ang dibdib ay bahagyan ng gumagalaw sa tulong ng mga makinang nakakabit dito. Napakaliit niya tingnan sa gitna ng mga kumot at tubo. Biglang pumasok sa isip ni Lakan ang isang alaala. Si Sinag, tumatawa habang tumatakbo sa malawak nilang hardin. Ang mukha ay puno ng sinag ng araw. Ang mga matay nagniningning. "Habulin mo ako, Papa!" sigaw nito sa alaala. Ang tawang yon ay isang musikang kay sarap pakinggan. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang mabagal at halos paos na tunog ng heart monitor. Beep! 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 Na tila nagbibilang ng mga huling sandali. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang tiyahin, si Esmeralda Dalisay. Ang mamahalin nitong pabango ay agad na kumalat sa silid, isang amoy na hindi nababagay sa amoy ng antiseptiko at kalungkutan. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Lakan, iho," malambing nitong sabi. Hinahaplos ang kanyang likod. "Narinig ko ang balita. Maging matatag ka." Ngunit sa mga mata nito, may nakita siyang kislap na hindi niya gusto. Isang kislap ng tagumpay? "Siguro, tanggapin na lang natin ang guhit ng tadhana." Hindi sumagot si Lakan. Ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang anino sa sulok ng silid. Si Diwa Solana, ang tagapag-alaga ni Sinag. Ang probinsyanang kinuha niya
para lang may magbantay sa bata. Nakatayo lang ito roon, tahimik. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang anak. Sa loob ng 2 taon, nakita ni Lakan kung paano nito alagaan si Sinag na parang tunay nitong anak. Pero para sa kanya, isa lang itong kasambahay, isang anino. Ngunit ngayon, may kakaiba sa aninong yon. Lumapit si Diwa sa kama, dahan-dahan, na parang ayaw gumawa ng anumang ingay. Ang kanyang mga kamay, na magaspang sa trabaho, ay marahang humaplos sa buhok ni Sinag. Yumuko ito at may ibinulong sa tenga ng bata. Isang bulong na napakahina para marinig, na parang isang dasal. Isang lihim sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito pinansin ni Lakan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ng kanyang pera, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang imperyo, lahat ay walang silbi. Wala siyang magawa para iligtas ang kaisa-isa niyang anak. Ang lakas na nagpapatakbo sa kanyang buong buhay ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahan-dahan siyang napaluhod sa tabi ng kama. Ang kanyang noo ay sumayad sa malamig na kutsyon. Ang tunog ng monitor ay lalong bumagal. Beep! Beep! Naramdaman niya ang pagbigat ng hangin. Ito na, ang katapusan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman ni Lakan Dalisay ang ganap na pagkatalo. Wala nang utos na mabibitawan. Wala nang perang kayang magbayad. Tanging ang nakakabinging katotohanan na lang. Sa gitna ng kanyang pagkagapi, isang desperadong bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salitang hindi niya inakalang sasabihin niya, kailanman. Gagawin ko ang lahat. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Kahit ano, ang mga salitang yon ni Lakan Dalisay, isang bulong ng pagkagapi, ay narinig ni Diwa mula sa kanyang kinatatayuan sa sulok. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Hindi iyon utos ng isang bilyonaryo. Iyon ay ang daing ng isang ama. At sa sandaling iyon, ang pader ng takot na nakapalibot sa puso ni Diwa ay nagkaroon ng maliit na siwang. Sa loob ng 2 taon, si Lakan Dalisay ay isang amo na halos hindi niya matingnan sa mata. Isang presensyang malamig, malayo, at laging abala. Pero si Sinag ang kanyang mundo sa loob ng malaking bahay na yon. Ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat yakap ng bata ay ang tanging nagbibigay kulay sa kanyang buhay kasambahay. Ngayong nakikita niyang ang kulay na yon ay unti-unting naglalaho. May kung anong puwersa sa loob niya ang pumipilit sa kanyang kumilos. Naramdaman ni Diwa ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang pagkabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Naalala niya ang kanyang lola sa baryo Mahinahon. Ang mga kwento nito tungkol sa mga halamang gamot na kaloob ng kalikasan. Ang mga aral na ibinulong sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga. Diwa, apo. Ang tunay na lunas ay hindi laging nakikita ng mata. Minsan, ito'y nasa pananampalataya. Sino ba naman siya para hamunin ng mga doktor? Isa lang siyang probinsyana. Pero sino rin ba naman siya para talikuran ang batang mahal niya na parang sarili niyang anak? Humugot siya ng isang malalim na hininga. Bawat hakbang palapit kay Lakan ay tila 1 kilometro ang layo. Ang sahig na marmol ay malamig sa ilalim ng kanyang mga tsinelas. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Sinag. Sir Lakan, mahina ang kanyang boses, halos isang bulong lang. Hindi lumingon si Lakan. Sinubukan niyang muli, mas malakas ng kaunti. Sir Lakan, pakiusap po. Dahan-dahang itinaas ni Lakan ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay pula at walang buhay. Ang pagiging makapangyarihan ay ganap na nawala sa mukha nito, napalitan ng purong dalamhati. Ano? Halos paos nitong tanong. Sa amin po sa probinsya, sa baryo Mahinahon. Nagsimula si Diwa, nanginginig ang boses.
Ang lola ko po, isa siyang manggagamot. Mayroon po siyang itinurong gamot sa akin, mga ugat at dahon na pinakuluan. Marami na po itong napagaling sa nayon namin na halos isusuko na rin ng mga doktor. Habang nagsasalita si Diwa, isang bahagyang kislap ang bumalik sa mga mata ni Lakan. Ngunit hindi ito kislap ng pag-asa. Ito ay kislap ng isang madilim na alaala. Ang mukha niyang puno ng pighati ay biglang nagbago, naging isang maskara ng galit. Ano ang sinasabi mo? Malamig nitong tanong. Isang pamilyar na eksena ang biglang sumilay sa isip ni Lakan na para bang nangyayari muli sa kanyang harapan. Ang kanyang asawa, si Elena, na nanghihina dahil sa sakit. Nakaupo ito sa kama. May hawak na isang mangkok ng mainit na likidong may kakaibang amoy. Subukan mo lang, mahal. Pagmamakaawa nito. Galing ito sa isang matanda sa probinsya. Sabi nila, "Itigil mo yan, Elena." Sigaw niya noon, sabay hagis sa mga tuyong dahon na nasa mesa. Ano yan, Kulam? Magtiwala ka sa mga doktor. Magtiwala ka sa siyensya. Ang alaalang yon ay bumalik na may kasamang matinding puwersa. Tumayo si Lakan, ang kanyang katawan ay tensyonado. Ang tingin niya kay Diwa ay hindi na tingin sa isang katulong, kundi sa isang multo ng nakaraan. Mabilis siyang lumapit at marahas na hinawakan ang braso ni Diwa. Napasigaw sa sakit at gulat ang dalaga. "Halamang gamot!" Umalingaongaw ang boses ni Lakan sa buong silid. Puno ng hinanakit at galit na matagal nang kinikimkim. "Balak mo bang lasunin ang anak ko? Balak mo bang patayin siya katulad ng..." Hindi niya itinuloy ang sasabihin. Binitiwan niya si Diwa na parang napaso. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagsisisi at sakit. "Tiyuhin, tama na yan." Biglang sabat ni Esmeralda na lumapit at hinila si Diwa palayo kay Lakan. Ngunit ang kanyang pagkilos ay hindi para protektahan si Diwa. Tumingin siya kay Diwa nang may pagkasuklam. "Ano ka ba, Mangmang? Sa tingin mo ba, ang mga dahon-dahon mo ay mas magaling pa sa pinakamahuhusay na doktor sa mundo? Isa kang walang pinag-aralang probinsyana. Baka isa ka pang mangkukulam." Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Diwa. Napayuko na lang siya. Hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Ang maliit na siwang ng pag-asa ay muling nagsara. Tinalikuran siya ni Lakan. Ang sakit sa mukha nito ay napalitan na ng isang pinal na desisyon. Isang desisyong malamig at matigas na parang bato. "Lumabas ka," utos niya, hindi nakatingin kay Diwa. "Lumabas ka sa silid na ito at huwag ka nang magpapakita sa akin." Bawat salita ay isang sampal. Tumalikod si Diwa, pasan ang kahihiyan at kabiguan. Bawat hakbang patungo sa pinto ay isang pag-amin na wala siyang kwenta. Wala siyang nagawa. Hawak na niya ang door handle. Isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Sinag. "Patawarin mo ako, mahal kong alaga," sabi niya sa kanyang isip. At sa sandaling iyon, ang mabagal na tunog ng monitor ay biglang naputol. Napalitan ito ng isang matinis at walang tigil na tunog. Ang tunog ng isang tuwid na linya. Ang tunog ng katapusan. Ting! Ang matinis na tunog ay hindi lang isang ingay. Ito ay isang pisikal na bagay na tumusok sa pandinig ni Lakan, bumaon sa kanyang bungo, at nagpatigil sa pagtibok ng sarili niyang puso. Ang oras ay tila huminto. Ang bawat tao sa silid ay naging isang estatwa, nakapako sa kani-kanilang pwesto. Tanging ang tuwid na linyang berde sa monitor ang gumagalaw, isang walang katapusang patunay ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Pagkatapos ng isang segundo ng nakakabinging katahimikan, ang silid ay sumabog sa isang organisadong kaguluhan. "Code Blue! Code Blue!" Sigaw ni Dr. Anya Ramos. Ang kanyang profesional na kahinahunan ay napalitan ng isang kagyat na awtoridad. "Get the crash cart! Start compressions!" Isang nurse ang mabilis na tumulak sa isang kariton ng mga gamit medikal.
Isa pang doktor ang umakyat sa isang maliit na bangko at nagsimulang diinan ang dibdib ni Sinag sa isang desperadong ritmong nagbibigay buhay. Ang bawat pagdiin ay nagdudulot ng isang mahinang tunog, isang dagundong na umalingaw sa dibdib ni Lakan. Charge to 200! Clear! Nakita ni Lakan ang maliit na katawan ng kanyang anak na bahagyang umangat mula sa kama habang ang kuryente ay dumaloy dito. Walang nangyari. Ang linya ay nanatiling tuwid. Again, charge to 300! Clear! Muling umangat ang katawan ni Sinag. At pagkatapos, isang milagro, isang maliit na blip ang lumitaw sa screen. Sinundan ng isa pa. Ang matinis na tunog ay napalitan ng isang napakabagal, napakahinang pagtibok. Isang hininga ng pag-asa ang pinakawalan ng lahat sa silid. Napahawak si Lakan sa gilid ng kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Buhay pa siya. Hindi pa siya sumusuko. Ngunit pinutol ni Dr. Anya ang panandaliang galak na yon. Lumapit siya sa monitor. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Huwag muna kayong umasa," sabi niya sa mahinang boses, para lamang marinig ni Lakan. "It's called agonal rhythm. The heart is trying but it's failing. Ito na ang huling palatandaan." Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa tunog ng flatline. Binigyan siya ng agham ng isang sulyap ng pag-asa para lang bawiin ito ng mas marahas. At doon, sa gitna ng kanyang nawasak na mundo, ang mga mata ni Lakan ay naghahanap ng kahit anong bagay na makakapitan. At natagpuan nito ang mga mata ni Diwa. Nakatayo pa rin siya sa may pinto, hindi gumagalaw. Ang kanyang kamay ay nasa door handle pa rin. Ngunit hindi siya tumatakbo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, hindi para sa sarili, kundi para sa batang nakahiga sa kama. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot o pagkakasala. Ang nakita ni Lakan sa mga ito ay isang bagay na mas malakas pa. Isang dalisay, hindi natitinag na pananampalataya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan. Ang ingay ng mga doktor at makina ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, dalawa lang sila sa mundo. Isang amang nawalan na ng lahat ng pagpipilian at isang babaeng nag-aalok ng isa. Gaano man ito kaimposible, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Lakan. Isang desisyong labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isang desperadong pagsugal. Labas. Ang kanyang sigaw ay isang kulog na pumutol sa tensyon. Napahinto ang lahat. Tumingin sila sa kanya, naguguluhan. Sinabi kong, "Labas!" Inulit niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihang matagal nang nawala. "Lahat kayo, labas!" Pero Mr. Dalisay, ang pasyente, sinubukang ipaliwanag ni Dr. Anya. "Wala na kayong pasyente," putol ni Lakan. Tumingin siya sa kanyang tiyahin. "Pati ikaw, Tita Esme, labas." "Lakan, nababaliw ka na ba?" Gulat na tanong ni Esmeralda. "Pakikinggan mo ang mangkukulam na yan kaysa sa mga doktor?" Hindi siya pinansin ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Dr. Anya. "Ikaw, manatili ka. Gusto kong may testigo." Walang nagawa ang doktor kundi ang tumango. Isa-isang lumabas ang mga nurse at ang isa pang doktor, dala ang kanilang mga gamit na walang nagawa. Si Esmeralda ay nagdabog palabas, puno ng pagbabanta ang mukha. Nang sila na lang ang natira, si Lakan, si Dr. Anya at si Diwa, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon ay puno ito ng mabigat na tensyon. Dahan-dahang lumakad si Lakan patungo kay Diwa na ngayon ay nanginginig sa takot at pag-asa. Tumigil siya sa harap nito. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit nitong katawan. Yumuko siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. "Hindi ako naniniwala sa iyo," sabi niya sa isang mapanganib na bulong. "Hindi ako naniniwala sa iyong mga pamahiin, ngunit wala na silang maibigay sa akin." Huminga siya ng malalim. "Gawin mo ang iyong gagawin. Pero isinusumpa ko sa iyo, Diwa." Diniinan niya ang bawat salita.
kung may mangyari sa aking anak, kung mabigo ka, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang nabubuhay ka. Ang banta ay nakabitin sa hangin, malamig at nakamamatay. Hindi kumurap si Diwa. Sa halip, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Marahan siyang tumango, isang pagtanggap hindi lang sa gawain, kundi sa lahat ng posibleng kahihinatnan nito. Nakita ni Lakan ang katatagan sa pagtangong yon. Humakbang siya paatras, nagbibigay daan. Ibinibigay niya ang kontrol. Ipinapaubaya niya ang lahat. Tumingin siya sa nakaratay na sisinag at pagkatapos ay kay Diwa. Gawin mo na. Sa utos na yon ni Lakan, ang bigat ng buong mundo ay tila bumagsak sa mga balikat ni Diwa. Ngunit kasabay ng bigat na yon ay isang kakaibang kapayapaan. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Tanging ang misyon na nasa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata sa isang saglit at inialay ang isang tahimik na panalangin sa kanyang lola at sa mga espiritu ng kalikasang nagbabantay sa kanila. Pagmulat niya, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga kilos ay naging tiyak at puno ng paggalang. Mula sa bulsa ng kanyang palda, inilabas niya ang isang maliit at lumang supot na yari sa katsa. Ito ang tanging yaman na dinala niya mula sa baryo Mahinahon. Maingat niya itong binuksan at ang isang halimuyak na amoy ng lupa, ugat, at tuyong dahon ay kumalat sa sterile na hangin ng silid. Isang amoy ng probinsya, isang amoy ng nakaraan. Inilatag niya ang mga nilalaman sa isang maliit na mesang malapit sa kama. Mayroong isang maitim at buhol-buhol na ugat, ilang piraso ng balat ng kahoy at 7 maliliit na dahon na kulay abo. Para sa mga mata ni Dr. Anya, ang mga ito ay walang iba kundi mga basura mula sa gubat, mga posibleng lason. Para sa mga mata ni Diwa, ang mga ito ay mga sagradong biyaya. Kinuha niya ang isang maliit na almires, isang maliit na lusong na bato na laging niyang dala at sinimulan ang ritual. Isang piraso ng ugat ang kanyang inilagay sa loob. Habang dinidikdik niya ito ng dahan-dahan, ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Lakan. Hindi ito isang ordinaryong dasal. Ito ay isang pagtawag, isang pakikipag-usap sa kaluluwa ng bawat halaman. Sa ngalan ng mga ninunong nagbigay buhay, sa espiritu ng lupang pinagmulan, ipahintulot ninyo ang inyong lakas. Sa bawat sulok, ang tensyon ay halos nahihipo. Si Dr. Anya Ramos ay nakatayo malapit sa monitor. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Bawat ilang segundo, tinitingnan niya ang kanyang relo. Pagkatapos ay ang mga numero sa screen. Irregular heartbeat, V-touch. Bulong niya sa sarili. Sapat lang para marinig niya. This is highly contraindicated. Anaphylactic shock is a possibility. Ang bawat salita ay isang siyentipikong pagbabanta, isang pagtutol sa ginagawa ni Diwa. Si Lakan naman ay hindi mapakali. Para siyang isang tigre na nakakulong sa hawla. Naglalakad siya pabalik-balik sa maliit na espasyo sa paanan ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang bawat tunog mula sa almires ni Diwa ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang isang bahagi niya ay gustong isigaw na itigil na ang kabaliwang ito. Ngunit ang bahagi ng isang desperadong ama ay nakakapit sa hibla ng pag-asang iniaalok ng kakaibang ritual na ito. Matapos madikdik ang lahat, kumuha si Diwa ng isang maliit na prasko ng tubig mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ang ilang patak sa pinulbos na halaman. Ang dating tuyong pulbos ay naging isang makapal at maitim na berdeng likido. Ang amoy nito ay lalong tumapang, isang timpla ng pait at tamis. Tapos na, dala ang maliit na mangkok na bato, lumapit si Diwa sa kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing habang tinititigan si Sinag. Mahal kong alaga,
Bulong niya. Laban ka lang ha? Nandito lang ako. Sa sukdulang pag-iingat, ipinasok niya ang isang kamay sa ilalim ng batok ni Sinag. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo nito, isang kilos na puno ng pagmamahal na hindi kayang gayahin ng sinumang nurse o doktor. Ang ulo ng bata ay walang buhay na sumandal sa kanyang palad. Itinapat niya ang gilid ng almires sa mga labi ni Sinag na halos walang kulay. Napahinto sa paglalakad si Lakan. Napahinto sa pagbulong si Dr. Anya. Maging ang mahinang tunog ng heart monitor ay tila naglaho sa pandinig. Ang buong silid ay naghihintay. Huminto ang paghinga ng lahat. Dahan-dahan, ibinuhos ni Diwa ang maitim na berdeng likido sa bibig ng bata. Isang patak, dalawa, hanggang sa maubos ang lahat. Maingat niyang ibinaba ang ulo ni Sinag pabalik sa unan at hinaplos ang lalamunan nito para tulungan itong makalunok. At pagkatapos, katahimikan. 1 segundo, 5, 10 segundo, walang nangyari. Hindi gumalaw si Sinag. Hindi nagbago ang kulay ng kanyang balat. Ang linya sa monitor ay nanatiling mabagal at mahina. Ang pag-asa na namuo sa silid ay biglang sumingaw na parang bula. Isang nangisi ng pagkatalo ang gumuhit sa mukha ni Dr. Anya. Ang mukha ni Lakan ay muling binalot ng kadiliman ng desperasyon. Nabigo siya. Muli. Pero si Diwa ay nanatiling nakatitig kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pananampalataya. Naghihintay. At doon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang bagay ang nangyari. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Mula sa gilid ng bibig ni Sinag, isang maliit na patak ng dugo ang lumitaw. Maitim. Malapot. Dahan-dahan itong gumapang sa kanyang maputlang pisngi. Ang patak ng dugo. Hindi ito malakas na pagdurugo. Hindi ito isang eksenang marahas. Ngunit sa katahimikan at tensyon ng silid, ang maliit na patak na yon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Para itong isang pulang bandila na itinaas sa gitna ng isang puting kaparangan, isang simbolo ng panganib, isang anunsyo ng pagkatalo. Diyos ko, bulong ni Dr. Anya Ramos, ang kanyang profesional na distansya ay biglang nawasak. Sa isang iglap, siya ay muling naging doktor sa isang emergency. Mabilis siyang lumapit sa kama, ang kanyang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat senyales. Internal bleeding, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng sinabi ko na nga ba. Kumuha siya ng isang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa at binuksan ang talukap ng mata ni Sinag. Pupils are fixed and dilated. Ang mga salitang medical ay walang kahulugan para kay Lakan. Ngunit ang tono ng boses ni Dr. Anya ay sapat na. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mas masahol pa kaysa sa naramdaman niya kanina. Kanina, kaharap niya ang kamatayan. Ngayon, kaharap niya ang resulta ng sarili niyang desperadong desisyon. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi siya sinagot ni Dr. Anya. Ang atensyon nito ay nakatuon sa monitor. At doon, nagsimula ang bangungot. Ang mahina, ngunit regular na pagtibok ng puso ni Sinag ay biglang nag-atubili. Ang beep, beep ay naging beep, beep. Nagsimulang bumagsak ang mga numero sa screen. Ang oxygen saturation ay mula 80, naging 70, tapos 60. Ang heart rate ay bumagal ng bumagal. He's crashing! His heart is giving up! Sigaw ni Dr. Anya. Sinasabi ko na sa inyo, this is a toxic reaction. I warned you. Parang pinako si Lakan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang hibla ng pag-asang pinanghawakan niya ay hindi lang naputol. Ito ay naging isang lubid na ngayon ay sumasakal sa kanya. Hinihila siya pababa,
sa isang mas malalim na bersyon ng impyerno. Si Diwa naman ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang muka ay kasing putla ng papel. Ang lakas at pananampalataya na ipinakita niya kanina ay naglaho na, napalitan ng purong sindak. Hindi, bulong niya, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Hindi maari, hindi ganito dapat. Ang sabi ni Lola, ang kanyang mga salita ay nalunod sa sarili niyang mga hikbi. Ang kanyang gamot, ang kanyang pananampalataya ay naging lason. Ang kanyang pag-asang magligtas ay naging isang kasangkapan ng kamatayan. Pinindot ni Dr. Anya ang isang buton sa pader. Code Blue. Ulit. Get me an intubation kit and atropine, stat. Muling bumukas ang pinto at ang medical team ay bumalik. Ngunit ngayon ang kanilang mga muka ay mas determinado, mas seryoso. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man sila makalapit, ang mahinang pagtibok sa monitor ay naging isang tuloy-tuloy na panginginig at pagkatapos nawala. Ang linya ay muling naging tuwid. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nagpanik. Walang nagmamadaling mag-resuscitate. Tumingin lang si Dr. Anya kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malungkot na awa. Isinagawa niya ang isang serye ng mabilis na pagsusuri. Tiningnan ang mga mata. Pinakinggan ang dibdib. Wala. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit kay Lakan. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat nito. Mr. Dalisay, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Wala na ang kanyang tibok ng puso. Ngunit ang mas masama, wala ng aktibidad ang kanyang utak. Itinuro niya ang isa pang monitor na sumusukat sa brainwaves. Ito rin ay nagpapakita ng isang tuwid na linya. I'm so sorry. Kahit pa maibalik natin ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang isip, wala na. Brain death. There's nothing more we can do. Patay na ang utak. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Lakan. Hindi ito ang nangyari. Isang himala ang dapat na mangyari. Ang kabaligtaran ng himala, ang kanyang natanggap. Isang sumpa. Dahan-dahan, ang kanyang tingin ay bumaling mula sa monitor. Sa walang buhay na mukha ng kanyang anak, patungo sa nakaluhod na babae sa sahig. Si Diwa, ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa huling sandali. Ang babaeng pumatay sa kanyang anak. Ang pighati sa kanyang dibdib ay biglang nag-apoy, naging isang nagngangalit na apoy ng galit at pagtataksil. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi sa pagkamatay ng kanyang asawa, lahat ng kabiguan, lahat ay nakahanap ng isang target. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Ang kanyang mga mata ay naging pula sa galit. Isang ungol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang hayop na nasugatan ng malubha. At pagkatapos, isang sigaw, isang akusasyon na bumalot sa buong silid, puno ng lason at sakit. Pinatay mo ang anak ko. Ang sigaw ni Lakan ay parang isang senyales. Sa labas ng pinto, narinig ni Esmeralda Dalisay ang lahat. Ang katahimikan, ang biglaang pagpanik ng mga doktor, ang pangalawang flatline, at ngayon, ang akusasyon. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Itinulak niya ang pinto ng malakas at ito'y bumukas na may kasamang dagundong. Ang kanyang postura ay hindi na nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Ngayon, ito ay puno ng matuwid na galit na para bang siya ang biktima sa lahat ng ito. Ang eksenang bumungad sa kanya ay perpekto. Si Lakan, nakatayo na parang isang torong na sugatan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at nakatutok kay Diwa. Si Diwa, nakaluhod sa sahig, basag at talunan. Ang mukha ay nababalot ng luha at kawalan ng pag-asa. At si Dr. Anya, nakatayo sa isang tabi, isang tahimik na saksi sa trahedya. Anong nangyari?
Tanong ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng drama, kahit na alam na niya ang sagot. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Lakan patungo sa monitor na nagpapakita ng isang tuwid na linya. Napahawak siya sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkukunwaring gulat. Oh, hindi. Sinag ang aking apo. Lumakad siya ng mabilis. Ang takong ng kanyang sapatos ay tumataginting sa sahig na marmol. Ngunit hindi siya lumapit kay Lakan para ito'y damayan. Dire-diretso siyang lumapit kay Diwa. Nang walang anumang babala, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Diwa. Plak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa silid. Napahawak si Diwa sa kanyang namumulang pisngi, mas gulat kaysa nasaktan. Tumingala siya kay Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Mangkukulam! Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang muka ay isang pulgada lang ang layo mula kay Diwa. Ang bawat salita ay may kasamang laway. Hayop ka! Anong laso nang ipinainom mo sa bata? Matagal ko nang sinasabi kay Lakan na isa kang ahas sa pamilyang ito. Isang babaeng nagpapanggap na mabait, pero may maitim na balak. Tumingin siya kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na ngayon. Lakan, iho, nakikita mo na ba? Ginamitan niya ng itim na mahika ang anak mo. Ito ang plano niya mula pa sa simula. Ang makuha ang tiwala natin. At pagkatapos ay sirain ang pamilya para makuha ang yaman mo. Ang bawat salita ni Esmeralda ay isang patak ng gasolina na ibinubuhos sa nag-aalab ng galit ni Lakan. Sa kanyang estado ng pagdadalamhati at pagkalito, ang mga simpleng paliwanag, gaano man ito kaimposible, ay mas madaling paniwalaan kaysa sa komplikadong katotohanan. Ang kasamaan ay mas madaling tanggapin kaysa sa kamalasan. Kinuha ni Esmeralda ang kanyang telepono mula sa kanyang mamahaling bag. Hindi ito maaaring palagpasin, deklara niya. Nagdial siya ng isang numero habang nakatingin ng masama kay Diwa. Hindi sapat na palayasin ka lang. Dapat kang mabulok sa kulungan. Hello, Attorney Robles? Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Si Esmeralda Dalisay ito. Mayroon tayong emergency sa ospital. Oo. Tungkol ito sa pamangkin ko. May isang kasambahay dito, isang kriminal, na nagbigay ng lason sa anak ni Lakan. Oo, patay na ang bata. Gusto kong magsampa ng kaso. Attempted homicide? Hindi, murder. At gusto kong tumawag ka ng pulis. Ngayon din. Habang nagsasalita si Esmeralda, si Lakan ay nanatiling hindi gumagalaw, na parang isang estatwang bato. Ang kanyang isip ay blangko, nababalot ng sakit. Hindi niya kayang mag-isip. Hindi niya kayang magdesisyon. Ang kanyang kaluluwa ay pagod na. Si Diwa naman, sa gitna ng mga akusasyon, ay tila nakahanap ng isang maliit na piraso ng lakas. Tumingin siya kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Hindi po totoo yan, Sir Lakan, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Hindi po siya patay. Natutulog lang po siya. Ang kaluluwa niya lumalaban pa. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang saysay. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi na sigurado? Pinatay ni Dr. Anya ang alarm ng monitor at ang silid ay muling binalot ng isang mabigat na katahimikan. Lumapit siya kay Lakan. May hawak na isang folder ng mga dokumento at isang panulat. Mr. Dalisay, sabi niya sa isang malumanay ngunit opisyal na tono. Kailangan nating pag-usapan ang susunod na hakbang. Ito po ang mga papeles para sa pahintulot na itigil na ang life support. Ito na lang po ang natitirang formalidad. Ang mga papeles, ang panulat, ang huling hatol. Kasabay ng pag-abot ni Dr. Anya sa mga dokumento, bumukas muli ang pinto ng silid. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi ito isang doktor o nurse. 2 pulis na nakauniforme ang pumasok. Seryoso ang kanilang mga mukha. Ang kanilang presensya ay nagdala ng isang malamig at hindi maikakailang bigat ng batas sa loob ng silid ng trahedya. Ang isang pulis ay lumapit kay Esmeralda. Ang isa naman ay dahan-dahang lumapit kay Diwa na nakaluhod pa rin sa sahig. Tumingin ang pulis mula kay Diwa patungo kay Lakan na para bang naghihintay ng kumpirmasyon. Pagkatapos ay yumuko ito. "Miss," sabi niya sa isang boses na walang emosyon, "sasama ka sa amin sa presinto." "Miss, sasama ka sa amin sa presinto." Ang mga salitang yon ng pulis ay ang huling tunog ng martilyo na pumupukpok sa ataol ng kapalaran ni Diwa. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Tila isang manikang basahan na nawalan na ng hininga, tinanggap na lang niya ang kanyang sinapit. Naramdaman niya ang malamig na metal ng posas na papalapit sa kanyang pulsuhan. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Ngunit para kay Lakan, may kung anong nagsisimula pa lang. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood niya ang eksena na parang isang pelikulang nag-slow motion. Ang kamay ng pulis na may hawak na posas, ang mukha ng kanyang tita Esmeralda na may ngiti ng tagumpay, ang mga papeles sa kamay ni Dr. Anya na naghihintay ng kanyang pirma, ang tuwid na linya sa monitor. Lahat ng ito ay mga piraso ng isang bangungot na siya mismo ang gumawa. Ang galit niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang nakakabinging kahungkagan. Pinatay ba talaga ni Diwa ang anak niya? O siya? Siya ang nagbigay ng utos. Siya ang sumugal. Siya ang pumili sa pamahiin kaysa sa siyensya. Ang sisi na kanina'y buong-buo niyang ibinato kay Diwa ay unti-unting bumabalik sa kanya, kumakain sa kanyang budhi. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang mga mata niya ay muling napadpad kay Diwa. Nakayuko ito. Ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit kahit sa pagkatalo, walang bakas ng kasamaan sa kanya. Tanging kalungkutan. Isang kalungkutang napakalalim. At sa ilalim ng kalungkutang iyon, naramdaman ni Lakan ang isang bagay pa. Paninindigan. Dahan-dahang itinaas ni Diwa ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, namumugto at pula, ay hindi tumingin sa pulis. Hindi kay Esmeralda. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Sa mga mata ni Lakan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Diwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nangusap ng mas malinaw pa sa anumang salita. Hindi ito pagmamakaawa para sa sarili. Ito ay isang pakiusap para kay Sinag. Kasabay ng tinging iyon, isang malinaw na alaala ang bumalik sa isipan ni Lakan. Isang alaalang pilit niyang binabaon sa limot sa loob ng maraming taon. Ang kanyang asawang si Elena sa mga huling araw nito. Hindi lahat ng bagay kayang ipaliwanag ng numero, Lakan, sabi nito sa mahinang boses habang hawak ang kanyang kamay. Ang pagmamahal, ang pananampalataya, may sarili silang kapangyarihan. Isang araw, maiintindihan mo rin. Huwag mong hahayaang lamunin ng isip mo ang iyong puso. Ang mga salitang yon, na dati itinuring niyang kahibangan ng isang nanghihinang isip, ay biglang nagkaroon ng bigat. Ang kahulugan. Tumingin si Lakan sa mga papeles na hawak ni Dr. Anya. Pahintulot na itigil ang life support. Isang pirma. At opisyal nang tapos ang lahat. Isang pirma at tatanggapin na niya ang hatol ng siyensya. Tumingin siya sa pulis na hahawakan na ang pulsuhan ni Diwa. Isang kilos ng pagsangayon. At hahayaan niyang pagbayaran ng dalaga ang isang kasalanang hindi niya sigurado kung ito nga ba ang gumawa. Isip laban sa puso. Katwiran laban sa isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ang kamay ng pulis ay dumampi na sa balat ni Diwa. Huwag po. Isang bulong na halos hindi marinig nagmula sa mga labi ni Diwa. Isang huling pagsusumamo at iyon na. Ang bulong na yon, ang pumutol sa huling hibla ng kanyang pag-aalinlangan. Bizizisti,
Ang tunog ng papel na pinupunit ay marahas at biglaan. Napatingin ang lahat kay Lakan. Hawak niya ang mga papeles, ngayon ay 2 piraso na. Dahan-dahan niyang binitiwan ang mga ito at ang mga piraso ay lumaglag sa sahig na parang mga tuyong dahon. Bago pa man makakilos ang sinuman, humakbang siya paharap. Isang mabilis na hakbang na naglagay sa kanyang katawan sa pagitan ng pulis at ni Diwa. Isang pader na gawa sa laman at determinasyon. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Diwa, ngunit ang kanyang buong katawan ay isang mensahe ng proteksyon. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Lakan?" Sigaw ni Esmeralda, hindi makapaniwala. "Mister, Dalisay, ito po ay police matter na." Babala ng pulis, ang kamay ay napunta sa hawakan ng kanyang batuta. Ngunit hindi sila pinansin ni Lakan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulis, kay Dr. Anya at sa kanyang tiyahin. Ang kahungkagan sa kanyang mga mata ay nawala na, napalitan ng isang bagay na matagal na nilang hindi nakikita sa kanya. Isang malamig, hindi natitinag at absolutong kapangyarihan. Ang bilyonaryong si Lakan Dalisay ay nagbalik. Itinaas niya ang isang kamay, hindi para manakit, kundi para magpatigil. "Walang aalis sa silid na ito," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. "Walang gagalaw sa babaeng yan." Humarap siya kay Dr. Anya. "At walang sino man ang gagalaw sa life support ng anak ko." Ang silid ay naging isang arena ng mga naglalaban ng titig. Ang utos ni Lakan ay nakabitin sa hangin. Isang hamon na walang sino man ang nangahas na suwain. "Nababaliw ka na ba, Lakan?" Si Esmeralda ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay matinis sa pagkainis at pagkalito. "Pinagtatanggol mo ang babaeng pumatay sa sarili mong anak? Tingnan mo ang monitor. Patay na siya. Naengkanto ka na ng mangkukulam na yan." "Tumahimik ka, tita," sagot ni Lakan. Hindi man lang siya nilingon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa walang buhay na katawan ni Sinag, na para bang sa pagtitig niya, kaya niya itong bigyan muli ng buhay. "Mr. Dalisay, kailangan ninyong maging makatotohanan," sabat ni Dr. Anya. Ang kanyang boses ay mas maingat na ngayon. "Brain death is irreversible. Ang ginagawa po ninyo ay pagbibigay lang ng maling pag-asa." "Obstruction of justice po ito," sabi naman ng pulis, bagamat hindi na siya gumalaw pa sa kanyang pwesto. Ang pangalan at kapangyarihan ni Lakan Dalisay ay sapat na para mag-atubili ang sinuman. Sa likod ni Lakan, dahan-dahang tumayo si Diwa. Ang proteksyon na ibinigay sa kanya ng amo ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata, tulad ng kay Lakan, ay nakatuon lamang kay Sinag. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng walang tigil na panalangin. Ang silid ay nasa isang dehadong sitwasyon, isang amang tumatangging sumuko, isang doktor na nakakapit sa siyensya, isang tiyahing nag-aalab sa galit, at isang kasambahay na kumakapit na lang sa pananampalataya. Walang nakapansin sa una, masyadong maliit, masyadong bahagya. Ngunit si Diwa, na ang buong atensyon ay nakaisinag, ang siyang nakakita, isang bahagyang paggalaw. Ang dulo ng hintuturong daliri ni Sinag sa kanang kamay. Kumibot ito. Si Sinag, bulong ni Diwa, hindi sigurado kung totoo ba o guni-guni lang niya. Walang nakarinig sa kanya. Nagpapatuloy ang mainit na pagtatalo ni Esmeralda at Lakan. Muli itong gumalaw. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Ang daliri ay hindi lang kumibot. Ito ay bahagyang umangat na parang sinusubukang abutin ng isang bagay. Gumagalaw siya. Ang sigaw ni Diwa ay pumunit sa tensyon ng silid. Napahinto ang lahat. Napatingin sila kay Diwa na parang nababaliw. At pagkatapos, ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na napunta sa kama. Katahimikan. Walang gumagalaw. Nakita nyo? Isa na siyang baliw.
Mapaklang sabi ni Esmeralda. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ang mga talukap ng mata ni Sinag ay nagsimulang manginig. Isang halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na panginginig. Napasinghap si Dr. Anya. Imposible. Nakita niya ang resulta ng EG. Wala. Tuwid na linya. Hindi. Bulong niya. Lumalapit sa kama. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nababalot na ngayon ng pagtataka. At sa harap nilang lahat, isang luha ang dahan-dahang namuo sa sulok ng mata ni Sinag. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay isang patak ng buhay. Dahan-dahan itong gumulong sa kanyang maputlang pisngi. Nililinis ang bakas ng tuyong dugo na naroon kanina. Ang himala ay hindi dumating na parang kulog. Ito ay dumating na parang isang bulong. Ang mga numero sa monitor na kanina'y mga simbolo ng kamatayan ay nagsimulang magbago. Isang blip ang lumitaw sa brainwave monitor. Sinundan ng isa pa. Ang heart monitor na kanina'y tahimik ay nagsimulang magpakita ng isang mahina, ngunit nagbabalik na ritmo. Beep! 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 Imposible! Paulit-ulit na bulong ni Dr. Anya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang mga makinang hindi nagsisinungaling. Dahan-dahan na parang nagmumula sa isang napakalalim na pagkakatulog, ang mga pilikmata ni Sinag ay umangat. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, malabo at wala pang pokus, ngunit bukas. Buhay. Ang mga mata na yon ay gumala sa silid hanggang sa natagpuan nito ang mukha ng kanyang ama. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang mga labi sa kabila ng tubong nakalagay doon. Isang salita na narinig ni Lacan, hindi sa kanyang tainga, kundi sa kanyang kaluluwa. Iyon lang. Iyon lang ang kinailangan. Ang lakas na nagpapatigas sa katawan ni Lacan ay biglang gumuho. Ang bilyonaryo, ang henyo sa negosyo, ang lalaking bato. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng yon. Napaluhod siya sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Sinag at idinikit ito sa kanyang pisngi. At doon, sa harap ng lahat, si Lacan Dalisay ay humagulgol. Hindi isang tahimik na pag-iyak, isang malakas, walang pigil na paghagulgol ng isang amang nakatanggap ng pinakamalaking regalo sa buong mundo. Ang mga luhang matagal na niyang ikinulong sa loob para sa kanyang asawa, para sa kanyang kalungkutan, para sa kanyang pagkukulang ay malayang dumaloy, nililinis ang lahat ng sakit at pagmamataas. Anak, nandito si Papa. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hinahalikan ang maliliit na daliri rin ng bata. Nakatayo sa likod niya, si Diwa ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Mga luha ng pasasalamat at labis na kagalakan. Ang kanyang mga panalangin ay dininig. Ang kanyang pananampalataya ay nagbunga. Tumingala siya sa kisame, nagpapasalamat sa Diyos, sa kanyang lola, sa lahat ng banal na nakinig sa kanya. Ang eksena ay isang sagradong sandali ng muling pagsasama, ngunit hindi lahat ay nakibahagi sa kagalakan. Si Esmeralda ay napaatras. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkagulat at hindi paniniwala. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Ang batang dapat ay patay na magbibigay daan sa kanyang mga ambisyon ay muling nabuhay. Tumingin siya mula sa umiiyak na si Lacan patungo sa nagdarasal na si Diwa. Ang kanyang pagkasuklam ay lalong nag-alab. Para sa kanya, hindi ito himala. Isa itong mas malalim na uri ng pangkukulam. Ang mga pulis na hindi alam ang gagawin ay nagkatinginan na lang. Ang kanilang misyon na arestuhin ang isang suspek ay biglang naging awkward at hindi na angkop. Dahan-ahan silang umatras patungo sa pinto. Nagpapasya na iwan na lang muna ang pamilya. Ngunit ang pinaka-naapektuhan sa lahat ay si Dr. Anya Ramos.
Nakatayo siyang parang bato. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga monitor. Ang mga numero ay patuloy na gumaganda. Ang tibok ng puso ay lumalakas. Ang brainwaves ay nagiging mas regular. Ang lahat ng kanyang natutunan sa medical school, lahat ng kanyang karanasan, lahat ng batas ng siyensya, lahat ay sinasampal sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang stethoscope at lumapit sa kama. Sa kabila ng lahat, isa pa rin siyang doktor. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang dulo ng stethoscope sa dibdib ni Sinag. Pinakinggan niya, isang malakas, malusog na tibok ng puso. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lakan, na ngayon ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang vital signs niya ay nagiging stable, sabi ni Dr. Anya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Hindi ko ito kayang ipaliwanag. Ngumiti si Lakan sa gitna ng kanyang mga luha. Isang totoong nangiti, ang unang totoong nangiti sa loob ng maraming taon. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Dr. Anya at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Diwa, hindi na bilang isang kasambahay, hindi bilang isang anino. Tiningnan niya ito bilang ang babaeng nagligtas, hindi lang sa kanyang anak, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang mga mata, isang bagong damdamin ang isinilang, isang halo ng utang na loob, pagsisisi at isang paghanga na hindi niya pa kailanman naramdaman. Ang himala ay hindi lang ang paggising ni Sinag. Ang himala ay ang simula ng pagbabago sa puso ni Lakan Dalisay. Ang paggaling ni Sinag ay naging mabilis na parang isang panaginip. Sa loob lang ng ilang araw, inilipat siya mula sa ICU patungo sa isang regular na silid at di nagtagal, pinayagan na ring umuwi. Ang mga doktor, sa pangunguna ni Dr. Anya Ramos, ay walang maibigay na paliwanag. Tinawag nila itong spontaneous recovery, isang terminong medikal para sa salitang himala. Ngunit sa pagbabalik ng liwanag sa mansyon ng mga Dalisay, isang anino ang tuluyan ng pinalayas. Ang unang ginawa ni Lakan, pagka-uwi nila ay harapin ang kanyang tiyahin. Natagpuan niya si Esmeralda sa sala. Nag-aayos ng mga gamit nito para umalis. Hindi mo na kailangang mag-impake, tita. Malamig na sabi ni Lakan. Ako na ang nagpautos sa mga katulong na gawin yan para sa'yo. Humarap si Esmeralda. Ang muka ay puno ng galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, itataboy mo ako dahil sa isang hamak na kasambahay? Hindi, tita. Mariing sagot ni Lakan. Itinatakwil kita dahil sa ginawa mo sa akin. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Ginamit mo ang pagdadalamhati ko para sa sarili mong kapakanan. Habang halos mamatay ako sa sakit, ikaw ay naghahanda na para sa iyong pag-upo sa trono. Tapos na tayo. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ito at iniwan kasama ang mga security guard na maghahatid dito palabas ng gate at palabas ng kanyang buhay. Ang pangalawang pagharap ay mas mahirap. Kinagabihan, pagkatapos niyang masigurado na mahimbing nang natutulog si Sinag, hinanap niya si Diwa. Natagpuan niya ito sa hardin, nakaupo sa isang bangko, tahimik na nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Lumapit siya at umupo sa tabi nito, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Si Lakan, isang lalaking sanay mag-utos at magpasya para sa milyon-milyong halaga ng kontrata, ay hindi mahanap ang tamang salita. Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong inakusahan mong pumatay sa sarili mong anak? Ang mga bituin. Si Diwa ang bumasag sa katahimikan. Ang boses ay mahina. Sa baryo mahinahon, mas maliwanag sila. Dito sa syudad, natatabunan sila ng mga ilaw ng gusali. Tumangulang si Lakan.
Sabi ng lola ko, pagpapatuloy ni Diwa, bawat bituin ay isang kaluluwang nagbabantay sa atin. Huminga ng malalim si Lakan. Ito na. Diwa, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina pa kaysa sa dati. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin sa kanya si Diwa. Ang kanyang mga mata ay malumanay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko, ang akusasyon, ang galit, wala ako sa sarili ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, muling binabalikan ang sakit. Pero hindi yun sapat na dahilan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ito ng diretsyo. Ang totoo, natakot ako dahil ang pananampalataya mo, ipinaalala niya sa akin ang pananampalataya ng asawa ko. Ito ang unang beses na binanggit niya si Elena sa harap ng ibang tao sa loob ng maraming taon. Katulad mo, naniniwala rin siya sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Pag-amin niya. Pero binaliwala ko siya. Pinilit ko siyang magtiwala sa siyensya lang. At nang mawala siya, sinisi ko ang sarili ko at sinisi ko rin ang kanyang pananampalataya. Kaya nang dumating ka at inalok mo ang parehong bagay, ang una kong reaksyon ay itakwil ito. Itakwil ka. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lakan. Patawarin mo ako, Diwa, sa pagiging duwag ko, sa pagiging makasarili ko, at salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa anak ko, kahit na ako, sumuko na. Nakatitig lang sa kanya si Diwa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko po, sir, sabi niya. Ang puso ng isang magulang, gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Huwag mo na akong tawaging sir, mabilis na sabi ni Lakan. Lakan. Ang pangalan ko ay Lakan. Ngumiti si Diwa. Okay po, Lakan. May isa pa akong gustong sabihin, sabi ni Lakan. Mas seryoso na ngayon. Hindi ka na magiging kasambahay dito. Simula ngayon, bahagi ka na ng pamilyang ito. Ituturing ka namin bilang isang kapamilya. Tumingin si Diwa sa malayo, sa bintana ng silid ni Sinag kung saan may maliit na ilaw. Mula pa naman po noong una, mahina niyang sagot, hindi ko po itinuring ang sarili ko bilang isang katulong lang dito. Ginawa ko lang po ang gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Ang mga salitang iyon, ang gagawin ng isang ina, ay tumagos sa puso ni Lakan. Hindi lang pala ang anak niya ang iniligtas ni Diwa. Tinulungan din siya nitong punan, ang isang napakalaking puwang sa kanilang buhay na matagal nang iniwan ng pagkawala ni Elena. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, naintindihan ni Lakan na ang tunay na yaman ay hindi ang mga gusali at kumpanyang pag-aari niya. Ang tunay na yaman ay ang pamilya. At ang pamilyang yon, na dati binubuo lang nilang dalawa ni Sinag, ay mayroon ng bagong miyembro. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malungkot at tahimik na mansyon ay napuno ng buhay at tawanan. Ang pinakamasayang tunog sa lahat ay ang hagik-gik ni Sinag na ngayon ay masigla nang nagtatakbo sa hardin, habol-habol ang mga paru-paro. Wala nang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Tanging puro kagalakan na lang. Sa kusina, ang eksena ay ibang-iba na rin. Dati, si Lakan ay kumakain mag-isa sa mahabang hapagkainan, habang si Diwa at Sinag ay nasa mas maliit na mesa. Ngayon, sabay-sabay silang tatlo na kumakain ng almusal na parang isang tunay na pamilya. Papa, tingnan mo, sabi ni Sinag isang umaga. Ipinapakita ang kanyang drawing. Ito ikaw, ito ako, at ito si Tita Diwa. Tayo ay isang pamilya ng mga superhero. Napangiti si Lakan. Magaling anak, pero bakit may pakpak si Tita Diwa mo? Kasi po isa siyang anghel. Sagot ng bata na may buong kumpiyansa. Nagkatinginan si Lakan at Diwa sa ibabaw ng mesa.
Hindi na nakasuot ng uniforme ng kasambahay si Diwa. Isang simpleng bestida na lang ang suot niya, ngunit mas lumabas ang kanyang natural na ganda. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi dahil sa sinabi ni Sinag. Nginitian niya lang si Lakan, isang ngangiting nagpapahiwatig ng isang malalim na ugnayan na nabuo sa pagitan nila sa mga nakalipas na buwan. Ang pagbabago kay Lakan ang pinakakapansin-pansin sa lahat. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga mula sa opisina. Ang kanyang mga meeting ay hindi na kasing halaga ng oras ng paglalaro nila ni Sinag. At higit sa lahat, natuto siyang makinig, lalo na kay Diwa. Madalas silang mag-usap sa hardin tuwing gabi, tungkol sa mga simpleng bagay, ang buhay sa probinsya, ang mga pangarap, ang mga aral ng buhay. Isang araw, ipinatawag ni Lakan ang isang press conference. Inakala ng lahat na ito ay tungkol sa isang bagong business venture, ngunit nagulat sila sa kanyang inanunsyo. Ngayong araw, sabi niya sa harap ng mga kamera, formal kong inilulunsad ang Sinag ng Pag-asa Foundation. Ipinakita niya sa isang malaking screen ang mga plano. Ang pundasyong ito ay magtatayo ng mga klinika sa mga malalayong baryo sa buong Pilipinas. Ngunit hindi ito magiging ordinaryong mga klinika. Ang bawat isa ay magkakaroon ng 2 pakpak. Ang isa ay para sa modernong medisina na may mga lisensyadong doktor at nurse. Ang isa naman ay para sa traditional at herbal na panggagamot na may mga respetadong lokal na manggagamot. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa mga reporter. Naniniwala ako na hindi magkalaban ang siyensya at pananampalataya. Pagpapatuloy ni Lakan. Naniniwala ako na kapag pinagsama sila, mas maraming buhay ang maililigtas. Ang proyektong ito ay inspirasyon ng aking anak, si Sinag, at ng isang taong nagturo sa akin ng pinakamahalagang leksyon sa aking buhay. Tumingin siya sa isang tabi kung saan nakatayo si Diwa na tahimik na nanonood. Ngumiti siya. Gusto kong pasalamatan si Miss Diwa Solana na nagpaalala sa akin na ang tunay na lunas ay nagmumula hindi lang sa gamot, kundi sa puso. Kinagabihan, habang nag-iimpake si Diwa ng mga relief goods para sa unang medical mission ng foundation, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa kanyang ina sa baryo Mahinahon. Binuksan niya ito at binasa. Sa gitna ng liham, napahinto siya at napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Diwa, ayos ka lang? Tanong ni Lakan. Nakalalapit lang. Hindi siya sumagot. Iniabot lang niya ang sulat kay Lakan. Binasa ito ni Lakan. Nakasulat doon na isang malaking donasyon ang dumating sa kanilang baryo at isang bagong tramite, isang health center, ang itatayo sa tabi ng simbahan. Ang pangalan daw ng health center ay Elena Solana Dalisay Memorial Clinic. Pinagsamang pangalan ng ina ni Diwa at ng yumaong asawa ni Lakan. Tumingin si Lakan kay Diwa na ngayon ay umiiyak na sa tuwa. Lumabas sila sa hardin. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa paligid. Pinanood nila si Sinag na masayang dinidiligan ang mga halaman. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Dahan-dahan, iniabot ni Lakan ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Diwa. Ang kanyang mga daliri ay isiniksik niya sa pagitan ng mga daliri nito. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng pangako. Isang tahimik na pangako ng isang bagong simula. Isang pangako ng isang pamilyang muling nabuo. Mas matatag at mas buo kaysa dati. Magkahawak kamay silang dalawa. Pinapanood ang kanilang sinag ng pag-asa sa gitna ng isang hardin na muling namumulaklak. Hindi natatapos ang isang kwento sa isang masayang wakas. Sa halip, doon nagsisimula ang isang bago at mas makabuluhang kabanata. Para kay Lakan Dalisay, ang himala ay hindi lang ang paggaling ng kanyang anak. Ang himala ay ang paggaling ng kanyang sariling kaluluwa. Ang bilyonaryong dating naniniwala na ang lahat ay kayang bilhin ng pera
ay natuklasan ng isang yamang hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba, pananampalataya at pag-ibig. Hindi na siya ang hari ng isang imperyo ng bakal at salapi, kundi isang ama sa isang tahanang puno ng init at pagmamahal. Para kay Diwa Solana, ang dating probinsya ng kimi at mahiyain, natagpuan niya ang kanyang boses at lakas, hindi sa pamamagitan ng pag-akyat sa lipunan, kundi sa pamamagitan ng paninindigan sa kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang pusong dalisay ang naging susi na nagbukas hindi lang ng pintuan ng isang mansyon, kundi pati na rin ng mga pusong matagal nang nakasara. Mula sa pagiging isang anino, siya ay naging isang ilaw. At para kay Sinag, ang batang nasa gitna ng lahat, lumaki siyang hindi lang malusog sa katawan, kundi buo rin ang puso. Sa kanyang paglaki, natutunan niya ang pinakamahalagang aral mula sa 2 taong pinakamamahal niya. Ang katalinuhan ng isip mula sa kanyang ama at ang kabutihan ng puso mula sa kanyang tita Diwa. Sa isang maliit na bahagi ng malawak na hardin ng mansyon, may isang bagong itinayong espasyo. Hindi ito isang swimming pool o isang magarbong gazebo. Isa itong maliit na hardin ng mga halamang gamot. Dito madalas ngayong ginugugol ng 3 ang kanilang oras tuwing hapon. Isang araw, habang nagdidilig si Sinag, itinuro niya ang isang halaman na may maliliit na lilang bulaklak. "Papa, ano po yung pangalan ng halamang yan?" tanong ng bata. Lumuhod si Lacan sa tabi niya. Hindi na iniinda kung madudumihan man ang kanyang mamahaling pantalon. Ang tawag dyan ay yerba buena. "Anak, magaling yan para sa sakit ng ulo at tiyan." At ito naman, sabat ni Diwa, na may hawak na isang bungkos ng berdeng dahon, ay lagundi. Ito ang gamot sa ubo. Ito ang isa sa mga ginamit ni Lola noon. Ngumiti si Sinag. Kumuha siya ng isang maliit na pala at nagsimulang maghukay sa lupa. "Magtatanim pa po ako ng marami," sabi niya, "para kapag may sakit ang ibang bata, may maibibigay tayo sa kanila." Nagkatinginan si Lakan at Diwa. Sa simpleng salita ng isang bata, naroon ang buod ng lahat. Ang aral na natutunan at ang pag-asang ipapasa sa susunod na henerasyon. Inakbayan ni Lakan si Diwa at sabay nilang pinanood ang kanilang anak na nagtatanim sa lupang pinagyaman ng kanilang pinagdaanan. Ang harding iyon, na dati simbolo lang ng kayamanan, ay isa na ngayong buhay na testamento ng kanilang kwento. Isang lugar na tinawag nilang ang Hardin ng Pag-asa. At dito nagtatapos ang paglalakbay sa Hardin ng Pag-asa, ang kwento ni Lakan, Diwa at Sinag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Kasama ninyo, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Lakan sa kanyang kawalan ng pag-asa at naramdaman ko rin ang hindi natitinag na pananampalataya ni Diwa sa gitna ng pagsubok. Bawat salita ay isinulat nang may pag-asang maantig nito ang inyong mga puso. Sana po, sa kwento nilang 3 ay muli nating naaalala na ang tunay na himala ay hindi laging enggrande at nakakasilaw. Minsan, ito'y nasa tahimik na panalangin, sa isang pagpapatawad na bukal sa kalooban, at higit sa lahat, sa pag-ibig na hindi sumusuko at pag-asang hindi kailanman bumibitaw, kahit sa pinakamadilim na sandali. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga komento ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na paglalakbay ng puso. Pagpalain po kayo.